Ayan, so magandang umaga po sa bawat isa, purihin po ang Panginoon. Madala ko po tayo sa ating word of the day. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay yung pagsubok. No, at ito nga po ay mga naranasan ng ating mga kababayan. At lahat po tayo ay may pagsubok, no, na pinagdadaanan. Magkaiba nga lang. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi pa dumarating sa inyo ang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. No, sabi roon, bagkos hindi kayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi na hihigit sa inyong makakaya. At siya rin naman ang magbibigay sa inyo ng lakas upang mapagtagumpayan nyo ang lahat ng iyon. So, purihin po ang Diyos, no? Minsan magtataka po tayo at dumarating po sa atin yung kakaibang hindi magandang pangyayari, no? Sa isang iglap na minsan masaya pa kayong pamilya, pero minsan pagising mo wala na yung iba. At hindi lamang yun, yung mga talagang sabi nga ay mga pinaghirapan ng marami ay nawalang iglap. Pero tandaan po natin mga minamahal, ang pagsubok po ay dumarating sa lahat ng tao. Hindi lamang po sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. No? At ang sabi nga ni Apostol Pablo, na hindi dumarating yung pagsubok sa atin, nang hindi rin naman ito naranasan ng lahat ng tao. Ibig sabihin mga kapatid, kanya-kanya tayo ng pagsubok. No? Ngunit ang kagandahan doon, sabi ng Panginoong Jesus, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na higit sa ating kakayahan. Bagkos siya rin ang magbibigay sa atin ng kakayahan para mapagtagumpayan yun. So napakabuti po ng ating Panginoon. Gusto ko lang sabihin sa inyo mga minamahal, ano man yung ating pinagdadaanan, alam ng Diyos yan. At siya nga po ang nagsabi na kakayanin natin yan. Siya rin ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan natin at palalakasin tayo ng Diyos. Ang kailangan lang natin magtiwala sa ating Panginoon. Ikaw na nakakaranas na akala mo pinapabayaan ka na ng Diyos. Kapatid, mga minamahal, mahal po tayo ng ating Panginoon. Kung dumadaan tayo sa pagsubok, may layunin at plano ang Diyos. Ngunit tandaan natin, ang pagsubok ay may limitasyon. Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang pagsubok na yan na hindi mo makakaya. Kaya tandaan po natin, no, na ang Diyos pa rin. Sabi nga niya sa huling talat, ang Diyos pa rin ang magbibigay ng kalakasan sa atin para mapagtagumpayan natin ang anumang ating pinagdadaanan na hirap man siya, pero hindi yan lalampas sa ating kakayahan. Sapagkat yun ang sabi ng Panginoon, yun ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. At tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon. Diyos, akin po itinataas ang bawat isa po, Panginoon. Akin po tinataas, O Diyos, especially po sa mga kababayan namin, Lord, na dumaranas ngayon ng ibang samot-saming pagsubok. Mga nawalan ng mahal sa buhay, mga nawalan ng ari-arian, at iba-iba pang pangyayari, Lord, na hindi lamang yon. Ngunit alam po namin, O Diyos, nandun ang iyong kamay. Nandun ang iyong pag-ibig sa amin, Lord. Maraming salamat po dakilang Diyos. Ingatan mo po ang bawat isa. Ikaw na nanonood ngayon, kung nawawalan ka ng pag-asa, sinasabi ko sa iyo ang sinasabi ng Diyos. Siya ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan mo. Mapagtagumpayan natin ang anumang bagay na nahihirapan tayo. Hallelujah. Maraming salamat po dakilang Diyos. Papalain mo po ang bawat isa. Lord, palakasin mo po sila. In Jesus' name. Amen and amen. Sa masayang araw po sa bawat isa, tandaan po natin
lahat ng bagay na ating pinagdadaanan, may plano ang Diyos, may purpose ng Panginoon. Huwag lamang po tayong magbumitiw sa pagtitiwala sa Kanya. Thank you and God bless.